nakakatawa din ho sa totoo lang, and we are making the statement now, nakakatawa kung magpupunta ko sila sa Senate impeachment trial habang meron po silang Supreme Court petition laban po sa House proceedings. No? Ngayong natapos na ang pagdinig ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, may hamon ng isang panel member sa defense team ng pangalawang Pangulo. Ito ay ang bawiin o iurong na ang petisyong inihain sa Korte Suprema laban sa impeachment proceedings ng Kamara. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Panel, ito'y habang hindi pa nagko-convene ang Senate Impeachment Court at nagsisimula ang inaasahang paglilitis laban sa Vice Presidente. Ginawa nito ang pahayag matapos nakakitaan ng House Justice Committee ng probable cause para i-impeach ng Kamara si VP Duterte. Bago ito, iginiit ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte sa impeachment proceedings na dadalo sa paglilitis ng Vice Presidente kung kinakailangan. Pagka tumawid to the Senate, yung pong House proceedings po ng impeachment, basically, they will participate in what they deem as an unconstitutional proceeding. Hindi ba? So kailangan nila magpasya kung ano ba talaga yung posisyon nila sa bagay po na ito. No, either they get out of the Supreme Court petition before going into the Senate trial kasi they cannot have both. Abril nang maghain ng petisyon for certiorari and prohibition ng mga abogado ni VP Duterte sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment proceedings ng House Justice Committee. Pero natapos na ang 4 na pagdinig ng komite kung saan ipresenta ang mga testigo, testimonya at ebidensya. Sa pamamagitan ng unanimous vote ng House panel, may nakitang sapat na batayan para i-impeach sa Kamara ang pangalawang Pangulo. Kasalukuyan ng binabalangkas ng House Justice Panel ang committee report at resolusyon kalakip ang Articles of Impeachment na nakatakdang aprubahan sa araw ng Lunes, May 4. Samantala, kwestiyon naman ng ilan pang House Justice Panel members ang pag-iingay sa social media ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kaugnay ng impeachment proceedings ng Kamara. Pagtataka ng mga ito, bakit hindi sa proseso ng impeachment humarap ang mga Duterte? 3 po ang Duterte na nakaupo bilang miyembro ng Kamara. Bakit ni anino po ng bawat isa po sa kanila ay hindi nakita? Alam po ninyo sa mga kongresista, maraming sinasabi po sa labas ng Committee on Justice. Mas maganda ang tanong po namin sa kanila, bakit hindi po sila nagpakita nung kasagsagan ng committee hearing? Samantalang yun po ang totoong venue kung saan po pwede po nilang ipagtanggol ang respondent o ang vice presidente. I believe the best way forward is to put faces on those accusations. Mahirap kasi yung sabi-sabi o sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Minsan hindi mo rin alam, baka mamaya may nag-feed ng information ng ganyan pero intriga lang. Dapat gawin ho ni Congressman Pulong, magpakita siya doon sa mga pagdinig. Magsalita siya doon sa plenaryo. Pagtanggol niya ang kapatid niya. Una nang ipinahayag ni Representative Duterte na may mga kumakausap umano sa mga chief of staff ng kongresista at binabanta ang tatanggalan ng alokasyon sa distrito kapag hindi bumoto ng pabor sa impeachment. May mga kumakausap na rin umano sa mga senador kaugnay ng issue, pero itinanggi na ng ilang mambabatas sa mga akusasyong may panunuhol, pananakot o pangakong kapalit ang impeachment vote at iginiit na hindi ito sapilitan kundi sariling desisyon ng mga kongresista. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.